Teka lang ha. Balik rin lang natin to para makikabit ko maayos dito sa stand. Okay, sige. Go. Question, Gail. Ito, question po ito ni Kaloy. Ano pong masasabi mo sa mga taong may lisensyado katulad ng doktor, engineer, at mga politiko na gumagawa ng masama para masira ang buhay ng iba? Dapat po ba silang tanggalin? May sukli ba to? Apo, 30 pesos po. Okay. 20 pa rin. Meron naman ang tawag disbarment. Merong lisensyado, tapos gumagawa ng masama. Merong ethics kung tawagin. Pag hindi ka pasok doon sa ethics, may disbarment na tinatawag. Tatanggalin ngayon yung lisensya mo. Meron yun. Di ba si Hayden ko natanggalan ng lisensya pagiging doktor? Meron nun. May mga abogado rin katulad ni sino yun? Bobo. Larry Gadon. Natanggalan ng lisensya ng pagka-abogado yun eh. Meron disbarment na tinatawag. Yun ang sagot ko ron. Next question. Ayun, di ba po tapos yung tanong eh? Anong masasabi mo at anong mapapayo mo sa kanila para naman po sila gumising sa katotohanan? Ayun, pag hindi kayo gumising sa katotohanan, matatanggalan kayo ng lisensya. So yung pinaghirapan ninyo mula pinanganak kayo hanggang matapos niyo yung kurso, hanggang magka-lisensya kayo, mauuwi sa wala. Yun ang sagot ko ron. Ayan. Tanong naman po ito ni Makamaka. Tanong niya, boss, bakit ka po laging galit? Hindi naman, hindi ako laging galit. Chocolate Okay. Ayos. Hindi ako laging galit. Akala mo lang galit ako. Pero ano ba ibig sabihin ng galit? Hindi ba emotion ng galit? Sa mas madalas na pagkakataon, pag sumasagot ako sa mga tao, wala naman ako emotion. Naririnig mo lang yung tunog ng galit. Nakikita mo lang yung reaction ng galit. Pero deep down, wala akong emosyon. Lalo na tungkol doon sa mga tanong na, medyo, alam mo yun, normal lang naman. Pinatutunog ko lang na tunog galit. Bakit? Kasi, madaling kunin yung atensyon ng mga tao kapag tunog galit ka eh. Yun ang sagot ko ron. Kinukuha ko yung atensyon mo. Ayun. Tanong po niya anak ni Zild, boss, anong masasabi mo sa Tambay Cup na binibenta ng 100,000? Natuwa na rin si Pio sa pagbebenta ng ganun eh. Diba? Pero hindi naman talaga siya nagbebenta ng gano'n, 100,000. Pansin ko yan eh. Hindi naman si Pio nagbebenta ng gano'n. Nagbebenta ng gano'n, mga reseller niya eh. May mga gustong bumili naman. Hindi naman yun ang problema eh. Kasi ang mga tao bibili naman sa presyong gusto nilang bilhin eh. Diba? Hindi bibili kung masyado mataas yung presyo. Pero mataas yung presyo kasi may bumibili nga. Diba? Ganun ang punto eh. Kaya ito ang problema. Hindi naman kasi yun ang problema eh. Yung presyo, hindi naman yun yung problema eh. Nagka-problema kasi tumaas yung presyo, pero hindi naman original yung design. Diba? Doon nagka-problema eh. Doon nagkaka-problema. Yun nga yung sinasabi ni Makagago eh. Diba? Kinopya lang daw. Yung ang tawag inspired daw ba o kinopya. Diba? Pero ito kasi ang problema. Dahil masyadong mga malalaking kumpanya, yung mga pinagkopyahan, hindi masyadong papansinin. So baka hindi siya magkaroon ng kaso tungkol dun. Pero meron akong isa nakita eh, parang merong nag-call out ng attention ng kung sino man na parang in-upload yata sa kung saan man, tapos nakita nung parang isa dun sa mga executive nung kumpanya na gumawa dun sa kung ano man yung design na yun. So meron nang nakakita. Hindi lang natin alam kung magsasampa ng demanda. Yun ang hindi natin alam kung magsasampa ng demanda. Pero mas okay pa rin talaga yung original yung ginagawa mo. Ganun kasimple yun. Mas okay pa rin yung original yung ginagawa mo, o kung inspired man, at least nagpaalam ka. Diba? Yun ang masasabi ko ron. Tungkol dun sa ginawa ni Pio, kumikita kasi sila eh. Tapos nagkaroon pa ng malaking traction. Alam mo, once you get big enough, people will start looking into your shit. Yan ang napansin ko sa lipunan. Once you get big enough, people will start looking into your shit. So ngayon, pansinin ninyo, diba? For the longest time, wala nang pumapansin dyan eh. For the longest time, tanggap ng lipunan yan tungkol sa Tambay Cup na mukhang kinopya lang sa kung saan-saan eh, diba? Wala masyado nag-iingay dyan eh. Tapos nung tumaas yung presyo, ito na ngayon ang mga tao, nag-iingay na tungkol doon sa Tambay Cup. Is that a good thing or a bad thing? Ang mga tao naman, kinakastigo lang yung pakiramdam nilang mali eh, diba? Alam ka naman tama, kakastiguhin ng mga tao. Diba? Binabanatan siya ngayon ng mga tao, hindi naman dahil doon sa presyo eh. Binabanatan siya ng mga tao. Absurd na nga yung presyo. Hindi pa original yung design. Doon siya binabanatan ng mga tao. Pero alam mo, palagay ko maling mga tao yung bumibira sa kanya. Ang mga tamang taong dapat bumira sa kanya, yung mga taong may-ari ng mga brand na pinagkopyahan. Yun ang palagay ko ron. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ito ni Craigen. Boss, kailan po lalabas ang clothing line mo para makabili na agad ako at makapag-reserve na? Brother, kailan daw lalabas yung clothing line? Abangan nyo lang. Standby lang kayo. In the next coming days, abangan nyo lang.
Yan ang masasabi ko sa inyo. Abangan nyo lang. Para malinaw tayo, wala pa akong kikitain dito kahit piso. Hindi sa akin mapupunta yun. Kung magapapagamit ko lang yung konsepto ng Project 1M para may mga taong kumita naman, makagawa kami ng hanap buhay para sa kapwa-tao. Kasi, tangina, damit lang naman yun eh. Ano pa ba naman gustong pagkakitaan pa ba naman yung damit, diba? Okay yung iba, kumikita sila doon sa damit, pero hindi naman kasi damit ang hanap buhay. Tangina, wala nga akong kamalay-malay dyan sa damit eh. Basta gusto ko lang makatulong sa kapwa-tao, makagawa tayo ng maraming trabaho. If making jobs will enable people to stay alive, then so be it. Kung gusto nila magkaroon ng hanap buhay, halimbawa, tamad sila, gano'n. Eto, meron kasing mga ganong klase ng mga tao, hindi naman sa sinusuportahan ko katamaran, no? Pero may mga tao kasi na nako-consider ng ibang mga tao na tamad, pero wala kang kamalay-malay, trauma pala yung meron doon sa tao. Wala kang kamalay-malay, namatayan pala ng magulang, kaya hindi na makapaghanap buhay. Wala kang kamalay-malay, natanggal pala siya doon sa dream job niya. It's not because of them being tamad, pero syempre, for obvious reason, diba? Ganun na nakikita ng mga tao, diba? Pag wala kang ginagawa, wala kang hanap buhay, hindi ka rin nag-aaral, hindi ka kumikita ng pera, palamunin ka, tawag sa'yo, tamad. Diba? Ngayon, ako naman, gusto kong gumawa ng hanap buhay para sa mga kapwa-tao in general. Including those individual na merong mga record in the past, na nakulong na, ganun, o, diba, nakagawa ng krimen in the past, diba? Yun ang gusto kong mga taong bigyan ng bagong buhay. Kasi, alam mo, rehabilitation yun kung tawagin, diba? Rehabilitation. Na may mga institusyon kasi tayo ng gobyerno na talagang hindi talaga umuubra rehabilitation eh. Baba, yung penitentiary, merong mga ibang mga tao dyan. Siyempre, hindi ko naman sinasabing hindi umuubra yung penitentiary system natin. Pero I will say, may mga pagkakataon kasi na tapos na yung sentensya ng mismong tao, tapos paglabas niya, umuulit-uli siya. Kasi wala siyang makitang hanap buhay. So ako, gusto kong tumulong sa mga kapwa-tao ko na yung mga walang makitang hanap buhay dahil may record kayo in the past, tas dahil di kayo matanggap sa mga trabaho, bigyan ko kayo hanap buhay. Gumawa na ako ng isang organization na magtutulungan para dyan. So meron na ako ngayong isang organization na magtutulungan para makagawa tayo ng maganda para sa sangkatauhan in general. Yun ang gusto ko. Ang gusto ko lang maalala ng mga tao na hindi ako nandito sa social media para kumita ng pera. Na alam ko, eventually magkakaroon din naman ng pera to. Pero hindi sa ngayon. Merong mga maliliit na mga pera na pumapasok. Pero kumpara sa inilabas kong mahigit, halos lampas kalahating milyon na ako sa nilalabas ko rito sa social media. Pero hindi naman ako nanghihingi ng kapalit. Hindi rin naman ako nanghihingi na kailangan pang bumalik yun. Kasi kaya nga tinawag na charity, di ba? Meron ba naman charity na puta, kumikita ka ng pera. Di ba? Ako in general, ang gusto ko lang makatulong sa kapwa-tao. Kasi masamang tao nga ako di ba? So, wala. Ang gusto ko lang, yung kabilang buhay ko, maayos-ayos kesa dito sa buhay na to. Yun, next question. Tanong po ito ni EA. Abang lang kayo. Sorry, naputol ko. Abangan nyo yung clothing line na ginagawa namin. Makikinabang nito yung mga taong talagang hirap talagang kumuha ng maayos na hanap buhay. Sige, go next question. Tanong po ni EA Mojica. Brother, magandang umaga. Anong take mo dyan sa atin na nuisance candidate, especially mga vlogger? Buti na nga lang kamo, may Comelec tayo. Alam mo, pansin ko nga ginagawa nyo ng laro yung politika ng putang ina, pinaglalaroan nyo politika. Yun nga, sabi ko nga, katulad ng Diwata tanginang yan, minsan panahon kailangan abuluyan si Diwata para lang umusad ang buhay Minsan panahon kailangan tulungan yung tao na yun para umusad ang buhay. Ngayon, nagkaroon lang ng konting pera, konting kasikatan. Puta ko mga kandidato na tungkol sa paggawa ng batas. Ano alam niya sa paggawa ng batas? Hindi pagsunod nga. Buburot ako, hindi pagsunod nga sa batas. Hirap na hirap pa Noong mga nakaraan, parang buwan lang ang binibilang. Wala pa namang isang taon yun. Naalala kong pinapalaya siya sa kalsada ng mga MMDA yata yun. Hindi ko maintindihan kung MMDA o taga-munisipyo ba. Pero kiniklearing siya sa kalsada kasi wala siyang permit. Parang kahapon lang hindi sumusunod sa batas. Ngayon gagawa na siya ng batas. Ano malay niya sa paggawa ng batas? Nakakaburat na lang. Nakakaburat talaga. Nabubuisit ako. Tangina. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ni Clyde, Boss, meron pa po ba na makadayo naman? Punta lang kayo dito. Nandito kami sa Mahabang Parang Barangay Hall sa Angon Rizal. Mahabang Parang Barangay Hall sa Angon Rizal. Meron nga rito taga Baguio. Bumisita pa mula Baguio. Papunta rito Bumiyahe siya. Naka-backpack pa siya. Tanginang yan. May commute ka ba, brother? May sakyan ka? Tanginang tindi. Tindi. Naghanap ako ng trabaho. Okay. Sige, next question. Tanong naman po ito ni Sad Boy. Idol, with sad face and broken heart. Idol, pwede po bang pa-explain bakit babae lang ang may batas kaysa sa lalaki kahit siya yung agrabyado?
Saan mo nakuha yan? Bigyan mo ko ng detalye, sad boy. Hindi ko alam kung saan mo nakuha yan. Baka tungkol sa pag-aanak yung sinasabi mo. Tungkol sa pag-aanak, malamang siyam na buwan dinala yun ng babae. Siya talaga may karapatan doon habang wala pang 18 yung bata. Pabor sa babae talaga yun. Malamang siya nagdala na ng siyam na buwan eh. Diba? So alam mo na baka pabor talaga sa babae yun. Ayun, tignan mo naman, may mga bagay naman na pabor sa lalaki na mahihirapan kang idemanda ang lalaki ng tungkol sa pangangalo niya kapag wala kang sapat na ebidensya at napakahirap talagang habulin yun. Kailangan either ibinahay yung babae o nahuli mong nagkakantutan talaga sila. May picture, ganun. May hindi nga sapat yung picture eh. Hindi nga sapat eh. Kasi may panahon ngayon, may mga edited na eh, di ba? So, alam mo, nakadepende lang yan sa depende lang yan sa interpretation mo ng batas eh. May mga batas talagang papabor sa isang panig kasi talaga naman kailangan talagang paboran yung isang panig tungkol sa bagay na yun. Yan ang sagot ko ron. Next question. Question naman po ito galing kay Haris Noel Tolentino. Ask ko lang po, paano mapanatili ang pagiging kalmado? Unahin mo muna ano ba goal mo. Yung goal mo, yun muna unahin mo. Ano goal mo? Okay, sige. So, you are faced with certain situations every now and then. Halimbawa, may nagwala sa kalsada, di ba? O ngayon, halimbawa, kailangan mong kumprontahin yung nagwala sa kalsada kasi dahil sa'yo, kaya siya nagwawala, di ba? O ngayon, ang tanongin mo muna sarili mo, okay, ano ba gusto ko maging goal dito? Pakalmahin yung tao. Ito problema, minura ka. Gusto mo ngayong bawian, di ba? O, iha mo siyang saktan ka. Video mo. Tapos pag sinaktan ka, taka ka ngayon bumawi, punta ka ngayon ng police station. Diba? Direct assault yun eh. Yun. Unahin mo muna yung goal. Ano ba goal mo? Tapos tsaka ngayon mo isasaksak yung emosyon na in accordance sa kung ano man yung goal mo. Parang katulad sa akin, pag tinatanong ng mga tao, bakit ka ba laging galit, Chester? Hindi ako laging galit, hindi mo lang alam. Pinatutunog ko yung tunog ng galit. Bakit? Kasi pag ang tao nagsisisigaw, puta, ang daling kumuha ng atensyon nun eh. Para makuha ko yung atensyon ninyo, edi magsisisigaw na lang ako. Tapos tsaka mo ngayon ma-realize that there's so much sense in this person who is shouting. Diba? Tapos ngayon, magkakaroon ka na ngayon ng interest na pakinggan yung mga bagay na sinasabi ko na ikapapakinabang mo rin naman at the end of the day. Yun. Ano goal? Para makuha ko yung attention nyo. Ano gagawin ko ngayon sa attention nyo? Di ko convert ko para plus point sa akin sa kabilang buhay. Plus point sa langit. Yun ang sagot ko ron. Next question. May nagtanong dito, magkano mo naman daw ibebenta yung clothing line mo? 75,000. Okay lang daw, basta daw may pirma mo. Hindi ganun. Hindi ganun kamahal. Ibebenta ako ng mura lang. Tapos, syempre, ililimited ko, diba? Para, alam mo yun, merong level of exclusivity na parang katulad nung kay Pio. Pero, ito naman, original. Ganun na lang, original ito. Original. Brother, yung camera natatakpan. Yun, okay, sige. Ha? Ay, sukli, sir. Magkano yung 30, no? Opo, 30. Okay. Mura lang yung Ang dami mo masyadong binibigay sa customer. Hindi, para bumalik yung customer. Para bumalik. Mas importante sa akin ngayon yung bumalik yung customer kaysa yung tumubo ako ng malaki. Kasi parang in-check. Pag marami kang customer, regular na bumabalik sa'yo. May marami akong regular customer. May kanina nga, buntis eh. Mukhang ngayong araw na yata mga anak, pumunta pa rito. Dumaan muna rito bago pumunta ng ospital eh. Nakakatawa yun, no? Yung buntis na, na mga anak, na hindi niya siguro, umihilab eh. Hindi niya sigurado kung ngayong araw daw ba siya mga anak. Pero papunta na sila sa ospital. Dumaan muna rito para bumili sinigang. Hey brother, hello. Good evening. Okay, sige, next question. Tanong naman po ito ni Julius Brian Cabarios. Boss, tama bang mangailamang biyanan sa away mag-asawa? Hindi. Kaya nga sabi ko sa inyo, sabi ni Cristo, sabi ni Moises, tsaka ni Cristo, parehas, iiwan ng lalaki at babae ang kanyang ama at ina at ang dalawa magsasama. Hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Iiwan. Bakit? Masakit sa ulo biyanan eh. Diba? Tatanong mo, tama ba? Bla 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 na ang biyanan nakikialam. Alam mo namang hindi tama yun eh. Ang tanong ko sa inyo, bakit pinapayagan yung makialam? Bakit? Kasi kayo nakapisan dun kung nakapisan man kayo ron. Kasi kung malayo kayo, wala masyadong maraming detalyeng malalaman yan. Diba? Lumayo kasi kayo sa biyanan. Brother, lumayo kasi kayo sa biyanan. Diba? Para hindi kayo pinakakialaman. Yun ang sabi ko. Sinigang na baka, brother. 120 lang kasama kanin. Thank you po. Salamat. Ay, 1,000. Okay. Ilang order to, brother? Isa lang. Okay. 135. Oh, puta. Kala ko nangyari. Okay. Sige, next question.
Tanong naman po, sabi ni Buddy Hernandez na nag-send ng 10 stars. Ituloy mo lang, brother, ang pagising sa Pinas, brother. I'm willing to represent the Project 1M dito sa San Diego, California. One day, brother, one day. Salamat, brother. Na-appreciate kita. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Sa kapakinabangan nito na maraming kapwa-tao natin. Kaya yung mga nasa ibang bansa, okay naman na yung buhay nyo eh. Oo, medyo mahirap dyan, diba? Kasi emotions na lang naman ang problema ninyo sa abroad sa mas madalas sa pagkakataon. Pero pagdating sa financial, if you just know how to manage your financials, na alam niyo naman, sobrang tayong pera dyan eh, diba? So, galingan nyo dyan sa buhay sa abroad. Kailangan natin ng maraming mga matatalinong mga tao na mga hindi hirap sa buhay. Kailangan natin ng maraming ganun. Yung kasi yung dami ninyo, kung sana yung mga alam ninyo, turo nyo lang sa kapwa-tao natin, puta, malayo sana mararating ng Pilipinas eh. Napakakonti nung mga tao magiging ligaw sa buhay kung sobrang daming tao na nagsasalita tungkol sa specific na industriya nila. Kasi maraming taong gustong pumasok sa kung anumang industriya pwede sila pumasok. Ang problema, wala naman nagtuturo kasi masyado eh. Paglabas mo na eskwelahan, hindi mo na alam kung ano gagawin mo sa buhay mo. Diba? May mga iba, hindi pa nakakaabot na makatapos man lang ng kolehiyo. Sa kolehiyo, kahit pa paano magkakaroon ka ng konting direksyon dun eh. Pero pagkatapos mo ng kolehiyo, paglabas mo ng eskwela, lalabas ka na sa tunay na mundo, tangin ang hirap pumanap ng direksyon ha. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kung alam nyong may talino kayo tungkol sa isang specific na industriya, sana ilabas nyo sa social media. Para hindi yung mga siraulong tao yung na maririnig nyo sa social media. Yun. Magkano to? 135, so bali ang sukle, 865. 6165. Okay. Brother, maraming salamat. Sir, Pasensya ka na, medyo na late. Naiwan yung 500, sir. Asan? Ito. Naiwan yung 500. Okay, sige. Next question. Tanong naman po na hindi ko maintindihan ang pangalan. Bakit hindi pinatay ng Diyos si Satanas? Kasi pag nagkamali, patay agad, ganun di gagawin niya sa tao. Justice ang Diyos eh. Diba? 135. Nagkamali, papatayin. Bakit? Marami ng pagkakamali eh. Gaano ba karaming pagkakamali ang kailangan para patayin yung isang angel? Diba? Oh. Ano to? 135? 145 na, sir. 145. Okay. Ngayon, ito ang problema. Gaano karaming kasalanan ang pwedeng gawin ng isang tao para patayin mo na isang tao? 55 sa sir. Diba? Ganun lalabas yun. Ngayon, hindi mo na ngayon mabibigyan ng pagkakataon para magbagong buhay ang tao pagka nagkaganon. So, yun ang sagot ko ron. Ang Diyos kasi justice, hindi pwedeng parang mawala na lang si Satanas, patayin na lang si Satanas kapag doon sa pagkakamali niya habang buhay pa siya. O ngayon, ang nagme-make sense kasi doon, based on my research, para sa akin, syempre opinion lang naman ito, nagme-make sense kasi sa akin doon, yung Diyos justice. So ngayon, 55 pesos ko no. So ngayon, kailangan niyang pabayaan lang mabuhay si Satanas, gaya ng kailangan niya lang ding pabayaang mabuhay ang tao. And then eventually, darating sa dulo, tapos sa dulo, huhukuman na lang ngayon lahat. Parehas, anghel at saka tao. Yun ang sagot ko doon. Next question. Salamat, Ayan brother. po. Balik Thank you po. Tanong ni E.A. Rico. Okay, go. Tanong po ni E.A. Mojica, brother, bakit kaya driver lagi ang may kasalanan sa mga aksidente kahit hindi sila ang may kasalanan, lalo na pagpatay ang nakabanggaan nila? Especially mga nagmomotor na nagmamaneho tapos lasing. Ano gagawin? Bubuksan? Buksan ko na po ba yung apoy? Hindi na mainit, sir. Sige, go. Oops. Ba't sumisingaw? Hindi nakalak na maayos, brother. Dali lang. Ayusin ko lang muna sandali ito. Puta. Oo, sir, patay. Hindi, brother, may mali. Teka lang, ayusin ko lang muna sandali ito kasi tumatagas yung LPG namin eh. Baka sumabog tayo rito. Dali lang ha. It's better than safe than sorry tayo. It's better to be safe than sorry. To be safe than sorry. Ano nangyari? Ayun lang. Ang ina, sira na yung goma. Kailangan natin ng kapalit ng goma. Ayan o. Patay. Sira na yung goma. Dumili nga, nasira na yung goma. Hindi nagagaan to nang sira yung goma. Hindi nabibiling ganyan. Oo nga. Dulo nga lang. Ano kaya to? Paano natin ayusin to? Sira na yung goma.
bigyan ng bagong goma. Dali lang, ayusin lang muna natin to. Hindi pwede, brother. Sasabog tayo. Hindi pwede, sira na. Wala tayong magagawa. Okay, sige. Next question. Tanong po ni EA Mojica ulit, sir. Okay. Ayan. Nangangamoy. Kaya nga, Brother. bigas nga eh. Bakit kaya driver lagi ang may kasalanan sa mga aksidente kahit hindi pa sila ang may kasalanan? Hindi driver. Lalo may na, kasalanan sa opo. aksidente. Brother. Ito pa, sir. Hindi ganun. Ah. Oh, sige. Lalo na pagpatay ang nakabanggaan nila, especially mga nagmamotor na nagmamaneho tapos lasing. Meron naman due process eh. Kailangan ka lang i-hold for due process to take place. Hindi automatic yun na dahil alam mo yun, may disgrasya, automatic na kagad na yung driver kagad. Hindi ganun. Kailangan ka lang i-hold for due process to happen, lalo na pag may namatay. Bakit? Kasi ikaw yung directly involved eh. Diba? Ngayon, kung halimbawa, napatunayan na ikaw talaga yung nakadisgrasya, kakasuhan ka ngayon. Ayun. Reckless imprudence resulting to homicide. 'Di ba? Kakasuhan ka. Pagka may probable cause pala. Pagka may probable cause, ikaw ngayon nakakasuhan. Reckless imprudence resulting to homicide. Pag may probable cause. Pag walang probable cause, hinold ka lang in custody. Just to be sure kasi technically merong alleged crime eh. Alleged lang 'yon, alleged crime. Because of allegation of crime, hinold ka muna. Bakit? Kasi within 24 hours, nakalimutan ko anong specific na batas tungkol doon eh. Pero pag within 24 hours nangyari yung alleged crime, pwede kang i-hold for 24 hours for questioning. Pero it doesn't necessarily follow na dahil lang may disgrasya, ikaw na kagad na may kasalanan. Hindi ganun. Ayun, yun ang sagot ko ron. Next question. Question ko lang po. Yeah. Kahit po aksidente yung nangyari, kahit di mo naman sinasadya, kasi kunwari, ako, di ko sinasadya, nagdadrive ako, di ko sinasadya mabangga yung nasa unahan ko, makukulong pa rin ba ako? Hindi mo sinasadyang mabangga? Oo. Kasi reckless imprudence yun eh. Oo. Kasi kung pwede palang gawing excuse ang hindi sinasadya, di lahat na lang ng nakabangga, hindi sinasadya. Di ba ganun ang labas, no? Kung pwede palang gawing excuse ang hindi sinasadya. Bakit? Kasi ito ang magiging problema mo. Bakit hindi ka kasi nag-ingat? Para hindi nangyari yung hindi mo sinasadya. Di ba? Kaya nga tinawag na reckless imprudence eh. Yung kilos mo wala sa lugar. Reckless ka. Reckless imprudence. Tapos nakapatay ka, resulting to homicide tuloy. Yung pagka, yun nga sinasabi ko sa inyo, pagkaalanganin mo ng kilos, yun na rin mismo yung nag-cause ng homicide. Nakapatay ka ng tao sa pagkaalanganin mo ng kilos. Yun. Ikaw talaga yayariin nun. Bakit? It doesn't matter naman kung sinasadya mo o hindi eh. Ang bottom line yan, simple eh. May nangyari, nakapatay ka ng tao. Ngayon, kung sinadya mo yun, murder ngayon ang labas nun. Pag hindi mo sinasadya, reckless imprudence resulting to homicide. Yun ang sagot ko ron. May mga tao nga, hindi alam yung pinagkaiba ng murder at saka homicide eh. Nagbabasa kasi ako ng konting batas eh. So kahit pa paano may konting alam ako dun. Sige, next question. Ayan. Tanong po ito ni EA Mojica na nag-send ng 100 stars. Salamat, Thank you, brother and Gail. Ingat kayo dyan palagi. Prayers for the both of you always. Salamat. Salamat po. Thank you. Ayan. Tanong po ng naka-noodles na pangalan. Sarap pakinggan ng sagot mo sa bawat katanungang binabato sa'yo, brother. Kasi may basihan ako. Sa mga bagay na sinasagot ko, may basihan kasi ako sa mas madalas na pagkakataon. Minsan may mga pagkakataon, opinion lang, pero you understand that I make sense. You understand that I make sense. Nag-make sense ako. Kaya ngayon, kahit mga opinion lang, pinagtsatsagaan nyo ngayong pakinggan yung kaliitang ko. Sige, next question. Ayan, tanong po ni Deeper. Boss, may pag-asa... Pumiyok pa. Okay. Strike one. Meron kasi kami laro ni Gail eh. Kung sino unang pumiyok sa amin ngayong araw, binibilang namin, tapos tinatawanan na namin. Sige, go next question. May akong tubig nga. Renge daw tubig. Ayan. Tanong ulit ni Deeper, boss, may pag-asa ba na yumaman ng mga nasa e-sports scene? Ano na? May pag-asa bang yumaman yung mga nasa e-sports? Ano? E-sports.
esports. Like ML, gano'n. Oh, promote ng sugal. Yun ang ginagawa ng mga nasa esports dati, di ba? Dati kumikita sila na maganda dyan sa pag-i-stream sa social media. O ngayon, hindi na masyado maganda kita. Papromote sila sugal. Gusto mo ng diretso? Kailangan meron kang specialization na bagay na pinapanood sa'yo ng mga tao. I will say that in general. Oo, magaling ka nga. Pero kailangan, entertaining enough ka para yumaman ka talaga dun sa galing mo sa paglalaro ng esports. Although, oo, ando na tayo na merong yumayaman sa mga laro ng esports lang. As in, esports lang talaga alone dahil dun sa galing nila. Pero if you can add, ang tawag, entertaining factor. Pag meron kang entertaining factor, papanoorin ka ngayon ng tao kahit di ka naman sobrang galing. Pag pinapanood ka ng mga tao, ngayon kasi, viewers is equivalent to money. Yun ngayon ang conversion na hindi naman automatic yun na ganun, kagad. Diba? Pero opportunities will open up kapag entertaining ka enough. Nakita nyo, hindi nyo napapansin, ngayong nandito ako sa kalsada, every now and then may mga taong pumupunta rito because of sensibleness. Pero meron ding mga taong pumupunta rito because of the entertainment factor. Kasi entertaining ako sumagot sa mga tanong Yun, nasagot ko. Next question. Ayan, tanong po ito ni... hindi ba Good morning. Nag-comment po pala si Moji Habibi. Yeah. Hello, Idol. Hello, brother. Kamusta ka naman po? Kamusta rin, Giljo? Happy. Ay, sorry. Okay, next question, go. Moji Habibi. Yun nga tanga trouble tayo. Paano ngayon gagawin natin, Jen? Meron niya tayo. Pwede siguro yan, iinitin, pero hahawakan. Pero sino gagawa? Ako, kaya kong gawin. Oh, ikaw muna mag-live. Hindi. Hindi. Ba't hindi mo ba kaya? Sir, secretary lang, tagbasa lang. Okay. Di ba mahirap lang tayo? Ayaw mong sumagot sa tanong? Hindi, helper lang ako Oo nga, pero ayaw mo sumagot sa mga tanong ng mga tao. Wala pa ako sa level mo, sir. Wala sa level ng po. Wala naman sa level yun I mean, yung pagsagot mo kasi, pipiyok ako. Pipiyok ako yun. Pipiyok. Kada sagot tigil. Sige, next question, go. Tanong po ito ni... Brother, hello. Hello, sister. Good evening. Okay, go. Janville S. Villarreal. Ano ba talaga ang mas nakakatakot? Buhay o kamatayan? Salamat, sir. Ano ba sa nakakatakot? Buhay o kamatayan? Merong mas maganda akong tanong. Totoo ba yung kamatayan? Oo. Yung buhay, random mo. Pero yung kamatayan, totoo ba? Tatlong ganyan. May naisip mo ang mga tao. No? Sige nga. Totoo ba yung kamatayan? 120. Kasi yung buhay, ramdam mo May manifestation Diba? Lahat tayo, ramdam nyo yan. Alam nyo may buhay kayo pare-parehas. Lahat tayo, self-aware tayo, may buhay tayo. Pero yung kamatayan ba totoo? Ano to? 120 lang. 120. Okay, so 80 sukle. May 20 po ba? Ako naman yung magtatanong sa inyo, Pilipinas. Ito, paisipin ko lang kayo ng konti. Yung buhay, ramdam mo. Diba? So, nakakakilos ka, gumagalaw ka, etc. Diba? Pero ang tanong ko sa inyo, yung kamatayan ba totoo? Sabi mo, yung kamag-anak ko namatay so totoo yung kamatayan. Sigurado ka? Oo, bakit? Nabubulok na yung katawan niya sa lupa Yung katawan nabubulok. Pero nasa loob ng katawan? Diba? Kasi tignan mo, hanggang ngayon, di pa rin maipaliwanag ng mga scientifico yung buhay kung saan ba talaga galing Diba? Yun lang yung punto na yun. Isipin nyo, Pilipinas. Isip muna tayo ng bagya. Yung buhay, saan galing? Galing sa nanay mo. Okay. Galing sa nanay mo. Bakit pag yung nanay mo, buhay, saan galing? Galing sa nanay mo, diba? Bakit pag ikaw mamamatay ka, hindi ka kayang buhayin uli ng nanay mo? Ba't hindi niya kayang dugtungan yung buhay mo?
Tiyan mo, anong nangyayari? So, nasa loob ka ngayon ng siya ng nanay mo, di ba? Sa sinapupunan. So, eventually, ilalabas ka niya. So, habang nasa sa loob ka ng sinapupunan ng nanay mo, yung buhay mo, nakakonekta ngayon sa buhay ng nanay mo. Ba? So, yung buhay mo, nakakonekta, pumiyok ako. Ako naman yung pumiyok ngayon. Turn ko naman ngayon para pumiyok. So, yung buhay mo, nakakonekta sa buhay ng nanay mo. Pag namatay yung nanay mo, patay ka rin. Ba? Ganun yung konsepto eh. Di ba? Tapos, eventually, ilalabas ka ng nanay mo. Pagkalabas mo sa sinapupunan ng nanay mo, hiwalay na yung buhay mo sa buhay ng nanay mo. So, kung mamatay man yung nanay mo, mananatili ka pa rin buhay. Maliban na lang, kung nabuhay ka, tapos walang nag-aalaga sa'yo, namatay ang nanay mo, mamamatay ka rin. Pag walang nag-aalaga sa'yo. Pero on your own, may sarili ka ng buhay na hiwalay na sa buhay ng nanay mo. Eto tanong, kung ang buhay mo pala ay galing pala sa nanay mo, bakit pag ikaw naman yung mamamatay, hindi ka kayang dugtungan ng nanay mo ng buhay? So ano ngayon na ibig sabihin? Hindi galing sa nanay mo buhay. May source yan. Hindi natin ngayon alam kung saan. Hindi natin alam kung saan yung source ng buhay. Ito ngayon ang problema mo. Pag umalis yung buhay sa katawan, saan pumupunta? So ngayon, tatanungin kita uli. Totoo ba yung kamatayan? Hindi, sige. Sagutin ko na lang muna yung tanong. Ano yung tanong? Ano mas nakakatakot? Buhay o kamatayan? Mas nakakatakot? Palagay ko yung makilala mo yung gumawa sa buhay. Tapos hindi kanya kinikilala. Yun ang mas nakakatakot. Kasi ang tawag doon, ikalawang kamatayan. Double dead ka. Pilipinas. 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 Sige, next question. Ito po, tanong naman po ito. Natututo ba kayo Pilipinas? Meron pang ganyan sa ibang influencer? Curious lang ako, meron pang ibang influencer na nagdi-discuss ng ganyan sa social media? Meron pang ibang influencer tiyatsagang sumagot sa inyo ng live doon sa mga bagay na agam-agam ng mga isipan ninyo? Yung mga 3 a.m. thoughts. Diba? Yung mga conspiracy theories, 'di ba? Yung tungkol sa buhay in general, yung tungkol sa Diyos in general, na mga influencer na hindi naman talaga relihiyosong klase ng mga tao, mga ordinaryong tao lang. Pero ba makakitang influencer na ganito? Nagchatchagan as much as gusto ko i-discuss yung tungkol sa religion ko, hindi naman kasi ako importante. Ang problema niya, malay mo, mali pala ako, nagdala ngayon ako ng mga tao sa impyerno. Influencer ako eh. Kung ordinaryong tao lang ako, hindi ako influencer, hindi ako nakaka-influensya ng kapwa-tao, sasabihin ko sa'yo yan. Baka magdebate pa tayo. Pero influencer kasi ako eh. Baka mali kasi ako eh. Yung takot ko na baka makapagpahamak ako ng kapwa-tao imbis makapagligtas ako. Hindi na. Ito sasabihin ko na lang sa'yo, ikaw na lang ang humanap ng sarili mong Diyos. Hanap ka. Makikita mo naman yan eh. Yung humahanap, nakakasumpong, yung tumutok-tok, pinagbubuksan, kung iyong hahanapin siya na masikhay na parang natatagong kayamanan, makikita siya sa'yo. Yun ang sabi ni Solomon eh. Sa'yo rin mismo makikita siya. O ngayon, ang akin naman, hindi na para i-discuss ko pa yung sariling personal ko. Kasi tingin ko din nyo napapansin, Pilipinas, maingat ako sa paglalabas ng mga personal ko eh. Diba? Kung saan ako nakatira, o yung ganito, o yung ganyan, o ano meron ako, ano sasakyan ko, ano bla bla, etc. Bahay, etc. Kotse, diba? May kayamanan, diba? Maingat ako sa paglalabas ng ganun. All the more na mas maingat ako pagdating sa kaluluwa ng kapwa-tao kung baka makapagtawid ako ng mali. Tapos, tangina maling itinawid ko sa kanila, yung pa naging cause para mapahamak kong kapwa-tao ko. Tangina takot ko rin, bro. Apakalaking takot ko dyan. Tignan mo, with all the wisdom that I have, kaya ko maging bilyonaryo sa religion, brother. Kaya ko maging bilyonaryo. Tangina, napakadali lang naman manihuhin ng utak ng tao pagdating sa religion. Eh. Ang mga tao hindi nang-question pagdating sa religion. Hindi, paniwala lang sila ng paniwala. Hindi yan parang katulad ng mga cup ni Pio Balbuena na pag sumobra na yung presyo, kay questioning ka na ng mga tao. Hindi, sa religion, bibigay sa'yo kahit milyon-milyon pa. Paniwalain mo lang sila na maliligtas yung kaluluwa nila sa impyerno bago sila mamatay. Lahat ng pag-aari ngayon nila, ibibigay sa'yo. Tangina, isipin mo ngayon kung gaano kayayaman yung ibang mga tao na hindi nag-i-invest sa usaping relihiyon, na napaniwala lang ng isang magaling magsalita na walang anak, walang asawa, walang kamag-anak, lahat ngayon ng kayamanan ng tao na yun sa'yo bibigay. Naka-live ka, no? Oo. Dapat naka-record pala yan, Naka-record naman to eh. Kaya mo, pagkamatay ko, babalikan ng mga tao lahat ng live ko.
Pagkamatay ko, babalikan ng mga tao yan. Ngayon, hindi pa ako masyadong importante sa kanila eh. Wala akong alam-alam sa Rizal eh. Ngayon, hindi pa ako masyadong importante sa mga tao eh. Pero pagkamatay ko, tignan mo, magiging sobrang importante ko sa mga tao. Lahat ng mga live ko, papanoorin nila isa-isa. Kaya nga tignan mo, every time matatapos yung live, meron dyang option kung 30 days lang ba, o parang 1 week, 30 days, o never i-delete yung video. Live yun live. Merong option na 30 days, 1 week, o never delete. Laging naka-never delete lahat ng mga live ko. Laging naka-never delete. So hanggang mamatay ako, basta may Facebook pa, basta hindi tatanggalin ni Facebook yung page ko pag namatay ako, mananatiling nandyan yan sa social media. Sige, go. Next question. Tanong naman po ito ni Retzel Adriads. Boss G, bakit minsan hindi makatarungan ang God's will? Parang ang unfair na ayaw mo pang mamatay, tas in God's will, ikaw yung may cancer, ikaw yung mag-aksidente, and kung ano pang trahedya sa kakrimen. Na parang ang sama-sama ng God's will. God's will nga ba ito or ito'y gawa-gawa lang ng mga tao at wala naman talagang kinalaman dito ang Diyos? Ano ba gusto mo? Ikaw masunod? Ano gusto mo? Yung will mo, gusto mo masunod? Eh kung ganun, di lahat ng tao gusto nang mabuhay ng walang hanggan. Immortal lang ngayon lahat ng tao. Dadami ngayon na immortal sa mundo. Kung ganun ang gusto mong mangyari, eh isipin mo na lang kung gaano magiging ang kasamaan ng mga tao pag pinayagan ng Diyos na walang hanggan ang buhay ng mga taong si Raulo. Pero tangina, twisted ang utak natin ha. Kung di nyo napapansin, hindi ko alam kung di nyo napapansin ha. Pero deep down, kung hindi ka lang mahuhuli ng kahit na sino, gagawin mo lahat ng kagaguhang nasa isip mo. Diretsahan lang tayo. Tao rin naman ako eh. Diba? Nararamdaman ko rin yung nararamdaman mo. Kung hindi ka lang mahuhuli ng kahit na sino, inside your head, in your deepest, darkest secrets, gagawin mo lahat ng kagaguhang gusto mo. Isipin mo tong konsepto na to. Isipin mo yung konsepto na isang araw, nagising ka, wala na lahat ng tao, ikaw lang mag-isa sa mundo. Ano gagawin mo? Sigurado ako sa'yo, surefire, yung unang araw na gagawin mo, kagaguhang kagad. Malamang punta kang bangko, ganun. Magnanakaw ka, o ganito, o ganyan, o ganun. Malamang ganun. Oo, hanapin mo yung mga kamag-anak mo. Pero ikaw lang mag-isa halimbawa, eto. Isipin mo yung konsepto na na-freeze ngayon lahat. Andyan lahat ng tao, pero naka-freeze. Siyempre, umpisa mamamangha ka muna. And then you get to do whatever the fuck you want to do with your life. Kabutihan ba gagawin mo? Yun totoo. Huwag tayong mag-ululan. Huwag tayong mag-ululan. O ngayon, isipin mo ngayon yung konsepto na papayagan ka ngayon ng Diyos kung hanggang kailan mo gustong mabuhay. 200, 300, 500, 1,000 taon? Tapos ikaw si Hitler? Sige. Kaya nga nilagyan ng kamatayan eh. Bakit nilagyan ng kamatayan? Para tumigil ka sa paggawa. It doesn't matter na kung masamang tao ka para mapigilan ka sa paggawa mo ng masama o mabuting tao ka, nakakapagod gumawa ng mabuti. So pagpapahingahin ka ngayon sa mga gawa. Kasi yun ang nakasulat sa Biblia eh. Yun ang nakita ko eh. Para pagpahingahin yung mga mabubuti sa gawa at para pigilan yung mga masasama sa gawain nila. Yun ang nakita ko. O ngayon sabi mo, ba't may cancer, ba't may ganito, ba't may ganyan? Siyempre ang daming surrounding circumstances. Hindi naman natin alam kung ano pinagkakain ng nanay mo bago kayo panganak eh. Kung puro ano yan eh, kung puro, anong tawag dito, carcinogenic chemicals yung pinagkakain ng nanay mo, eh di ngayon may carcinogenic chemicals ka ngayon sa katawan. O hindi naman din natin alam kung ano pinagkakain mo. O kung ano pinakain sa'yo ng nanay mo, baka pinag-noodles ka ng nanay mo, maghapon magdamag, tapos, alam mo yun, nakatosino ka pa, tapos naka-hotdog ka pa, tapos ang daming chemicals ng mga pinapakain sa'yo ng nanay mo, nakakala ng nanay mo, nakakabuti sa'yo, kasi tonto ka naman kinakain yun, tapos yung kaligayahan mo, yun din mismo yung kaligayahan ng nanay mo, kaya pinakain ka ng pinakain ng mga bagay na nakaka-cancer. Ngayon may cancer ka. O, tamo? Kasalanan ba ng Diyos yan? Alam mo sa akin, simple lang naman ang konsepto eh. Pababayaan ng Diyos mambuhay yung mabubuhay. Pababayaan niyang mamatay yung mamamatay. Pagdating sa dulo, tsaka niya ngayon nahahatulan isa-isa. Hindi pwedeng ikaw ang nasusunod. Hindi pwedeng ikaw ang nasusunod. Kasi alam mo naman eh, deepest, darkest secrets nating lahat tayo si Raulo sa mga sarili nating ulo. 15 pesos. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito ni 15 pesos yung sukle, 15 yung nakuha. Bali po, Okay. 35. 35. Jeff Carpio, totoo ang kamatayan in a sense na lahat tayo ay pupunta doon. Pero ang afterlife, since naniniwala ako sa pag-aaral ng Biblia, alam ko merong afterlife. Ikaw rin po ba? Si Kristo,
hindi ko naman alam kung Muslim ka o Kristiyano ka eh. Pero generally, sa atin naman sa Pilipinas, either Muslim ka o Kristiyano. Yun naman dalas eh. Konti lang naman ang Buddhism dito. Konti lang ang Shintoism, konti lang ang Taoism dito. Sobrang konti lang nila. Ang general majority dito, either Kristiyano o Islam. Nung si Kristo nandito, at yung pinsan niya si Lazaro, namatay, ang tawag ni Kristo, tulog. Ang tawag ni Kristo, tulog. Tapos umiyak pa rin sa kanya yung mga tao. Kung nandito ka sang sana, hindi sana siya mamamatay. Tulog. Tapos siguro, baka medyo nakulitan na si Kristo. Tsaka niya palang sinabing patay. Pero yung unang pronouncement ni Kristo, tungkol dun sa nabubulok na si Lazaro, tulog. Tulog ang tawag. At binuksan ang ikalimang tatak at nakita ko sa ilalim ng dambana mga pinugutan ng ulo. Dahil sa patotoo ni Kristo at sa patotoo ng Diyos. At sila'y umihiyaw ng malakas na tinig, hanggang kailan, Panginoon na banal at totoo, hindi mo ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. At sila'y binigyan ng Diyos ng isang balabal, maputing balabal. At yan yung sinabi, magpahinga pa kayo ng kaunting panahon. Marami pang kasama ninyong papatayin kaya ninyo. So you tell me, totoo ba talaga kamatayan? Nakakausap nila ang Diyos. Ang Diyos ang source ng buhay. Patay ba sila? Kausap nila yung source ng buhay. You tell me kung patay sila. Pilipinas. Okay. Next question. Tanong naman po ito, galing kay June Mark. Ano ba dapat ituro ang pagsisimba o ang revelation? Ay, nako. Gis 25 ng Hebreo. Huwag niyo ninyong pabayaan ang inyong pagkakatipon. Kasama yun. Yung pagkakatipon, pagsisimba kung tawagin, diba? Although pagsamba ang tawag doon, naiintindihan kasi ng kolokyal ng mga Pilipino dyan, pagsisimba eh. Sige, okay, gamitin ko na rin yung term na pagsisimba. Alang-alang na maintindihan nyo yung ibig ko sabihin. Gamitin ko na yung term na pagsisimba. Gis 25 ng Hebreo, nakasulat, yung pagkakatipon, huwag pababayaan. Yun eh, pagkakatipon eh. Doon kayo mag-aaralan, doon kayo magkakamustahan, di ba? So, huwag pababayaan to pagkakatipon. Ano yung isa pang sinasabi? Pagsisimba o revelation. Yung revelation, yun yung nasa dulong parte ng Biblia. 'Di ba? So you're comparing apples to oranges. Doon nga i-reveal yung revelation sa pagkakatipon eh. 'Di ba? Doon i-reveal yung revelation sa pagkakatipon. Sa inyo ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng langit. Ngunit sa kanilang mga nanga sa labas, ang lahat ay ginagawa sa pamamagitan ng mga talinaga upang kung sila'y magsitingin ay hindi sila makamalas. Baka sakaling magbalik loob sila. Tamo? Doon yun, nasa loob ng pagkakatipon yun. Yung revelation, ibinibigay sa loob ng pagkakatipon. Anong revelation ng pag-aaralan mo? Diba? Anong revelation ng pag-aaralan mo kapag ano? Ano, kailangan ba si Kyle? Opo. Kyle, kailangan ka raw dito. Sige, go, next question. Tanong naman po ito ni Jay Simpson. Brother, tinuro na sa'yo, pakiligpit. Si brother, ang cute-cute. Sige, go. Jay Simpson, Idol, good morning. Ano nga ulit exact location nyo para punta kami kahit ako naka-rest day ko po, makikitambay at kain na rin po ako. Okay. Andito po kami sa Mahabang Parang, Barangayol, sa Angono, Rizal. Ulitin ko, Mahabang Parang, Barangayol, sa Angono, Rizal. Tanong naman po ito ni Dre Vibes. Yung paninigarilyo niyo po ba, tama yan na pinapakita sa madlang tao, lalo na para sa mga bata na nakakakita? Syempre, mali. Ganun lang naman yun eh. Pero I would rather, pakita ko na lang sa inyo ng lahat ng baho ko para wala ka na pipinta sa akin. Diba? Lahat naman tayo may kanya-kanyang kaululan eh. Lahat naman tayo may kanya-kanyang baho eh. Yung iba, itinatago nila. Pinagkakatago-tago nila, ayaw makita ng mga tao. Ako din, labas ko na lang lahat. Ngayon, alam mo na, nakita mo na nga masama, gagayahin mo pa. Diba? Kukwestiyonin mo pa ako tungkol doon. Sa akin, simple lang naman ang konsepto eh. Hatulan mo ako sa kung anong gusto mong hatulan. At the end of the day, pagsusulitan ko naman sa Diyos yan eh. Hindi naman para ikaw ang humatol sa akin dyan eh. Unang-una, hindi naman ikaw may-ari ng buhay eh. Ang Diyos ang may-ari ng buhay. So lahat ng mga kasalanan ko, pagsisisihan ko sa Diyos.
Ganun kasimple yun. Pagsusulitan ko rin yan pagdating ng paghuhukom. So, hindi yan para sumagot pa ako sa inyo, tapos parang ang dating kini-question nyo pa ako, tapos ganito, tapos ganyan, tapos bla bla. Ngayon, kung honest question yan, sige, okay lang. Sasabihin ko sa iyo yung mismong dahilan kung bakit ako naninigarilyo sa harap ng camera. Tapos sasabihin mo pa sa mga bata, bla bla, etc. Bakit? Sino ba namang influencer yung walang pinapakitang kaululan? Yung mga ibang mga influencer na walang pinapakitang kaululan, kaplastika na pinapakita nun. Yung mismong hindi nila pagpapakita na kagaspangan nila na yun yung pagiging totoo ng mga tao in general, kaplastikan yun. Kasi ultimo mga pari nga, yung ibang mga pari naninigarilyo, pinapakita ba nila sa congregation? Hindi. Bakit? Ipokrito eh. Ako, ayoko maging ipokrito. Alam ninyong sira ako. Alam ninyong bulok na klase ng tao ako. Pero alam din ninyo at the same time, nagbabagong buhay ako. Yun. Alam nga ninyo, masamang tao ako eh. Alin ba doon sa parte na pagiging masamang tao ang hindi nyo pa maintindihan para questionin nyo pa ako tungkol sa paninigarilyo? Diba? Ganun lang naman kasimple yun eh. Ganun kasimple yun. At the end of the day, Diyos naman ang hahatol sa akin tungkol dyan sa ganyang bagay. Kung hindi nyo ako gusto, edi scroll up na lang. Scroll up ka na lang. Parang manok. Alam mo yung manok, diba? Makain ka manok. Oo. Sarap yun, diba? Paborito ko yun. Parang isda. Alam mo isda? Isda. Makain ka isda, diba? Isda. Pag kumakain ka isda, hindi mo kakainin yung kaliskis. Hindi mo rin kakainin yung buntot. Hindi mo kakainin yung hasang. Hindi mo rin kakainin yung mata o yung ulo. Diba? Hindi mo kakainin yun eh. Yung tinik, diba? Ganun yun. Yung nakikita ninyo kagaspangan sa akin, yun yung tinik, yun yung kaliskis, yun yung buto, yun yung buntot, yun yung hasang. Eh ako naman, pagkataka-taka ko naman, sa dinami-dami ba naman ng laman na mapapakinabangan mo sa akin, ang putang ina, ang kinain mo pa yung hasang, yung tinik, yung balahibo. Wala palang isda, may balahibo. Yung yung kaliskis. Diba? Eh, ang pangit, tuloy ngayon na nakain mo. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito ni James Emil. Boss Chester, anong influence mo sa music? Mahilig ako sa mga maiingay na klase ng music. Pero mahilig din ako sa classical. Rap, medyo konti lang sa rap. Kasi, mabilis masyado magsalita. Sukli daw po. Sukli. Magkano? 30 po. 30 pesos. Gail, pahinga akong barya. Sa'yo po. Sa akin din? Okay. So, wait lang Tara. Buti pinaalala nyo. Napapasarap. 30 pesos. $15, $20. Sige, brother. Nakikinig muna ako kayo dito. Okay, ayos lang. Kahit tumambay ka muna rito. 30 pesos. Papunta ako dito guys. Salamat, brother. Na-appreciate Ang manood sa cellphone eh. Yeah. Picture nga. Ako na. May picture tayo. Para kunyari, ako yung nagpa-picture sa'yo. Dali, iligid dito. Okay. Thank you very much, brother. Salamat. Okay, next question. Ayan. Buong araw, nag-send on 10 stars. Ay, Hello salamat. daw, boss. Good morning, 30 everybody. pesos, sir. Ha? 30 pesos. Sa 30 sukle? Yes po. So, ingyan nyo naman 20. Paubos May 20 po ba kayo? May 20 ka, brother? Banata mo nga ako. Tama, meron naman niyo. Ingyan nyo kasi 20 pesos. May mga barya naman yung iba sa kanila eh. Nabubunot nga lang talaga yung buo kasi may 100 eh. Ilang ba yun? 5 po. Okay, go. Ito, tanong naman po ito ni Chefy Relly de la Cruz. Boss Chester, ano bang nasa gitna ng Earth? Totoo? Hindi ko rin alam eh. Kasi merong official statement ng science, di ba? Ang official statement ng science, parang merong core, merong inner core, may outer core, di ba? Tapos merong crust, merong mantle, di ba? Tapos, hindi ko alam, meron pa bang gitna ng outer core at saka mantle? Parang wala, no? Meron pa ba? Wala. As far as I know, ako lang po. Pagkakalap ko, di ko na po maalala, pero parang wala naman. Wala. Okay. Pero so far, hindi pa naman masyadong malalim yung nahuhukay ng mga tao. Hindi pa nga yata tayo nakakalampas ng mantle eh. Hindi pa naman masyadong malalim eh. So merong official statement ng science, pero hindi rin naman natin alam kung gaano ka-reliable yung official statement ng science. Doon lang sa parte na yun, doon lang sa parte na yun. Kasi hindi pa naman natin talaga alam kung ano talaga nasa loob eh. Sabi ng mga iba, syempre yung mga religious individuals, 'di ba? May anong tawag ito, hollow earth theory. Yung hollow earth theory, possible na isa sa mga sinasabi na pangalan daw nun, ang tawag Agartha. Sa Biblia naman, meron naman ako nababasa, yung sinabi ni Pedro, kulungan naman daw ang sabi. Yung mga espiritu na namatay nung mga panahon ni Noe,
Yun, nakakulong daw doon, sabi. Nasa unang Pedro yun, kung di ako nagkakamali. Kasi di nalunod sa baha, di ba? Yung mga espiritu ng mga yon, kinulong sa ilalim. Tapos pinuntahan ni Cristo 3 araw, 3 gabi. Oo. Yun. Totoo, diretso, hindi ko talaga alam eh. Kasi ngayon may bagong natutuklasan ng mga science eh. Ang science eh. Na meron daw packet sa loob ng mundo na mas kumbaga parang tubig daw yun. Ang sabi ito official statement tubig daw yun. Tapos, mas marami pa daw sa lahat ng tubig na nasa ibabaw ng lupa, yung tubig na nasa ilalim ng lupa. So, meron parang sobrang laking packet doon ng tubig na mas marami pa kaysa sa lahat ng tubig combined na nasa ibabaw ng lupa. So, ang sagot ko in general, hindi ko talaga alam. Hindi ko alam. Kung magbabase ka sa science, syempre, sasabihin nila inner core, outer core. Diba? Pero kung magbabase ka sa mga religious books, hindi ko talaga alam eh. Pwedeng parehas, ganun. Pwedeng baka iba, ganun. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Pwede yung pagbasihan na lang siguro science, ganun. Pili ka na lang kung ano gusto mong paniwalaan. Hindi ko alam eh. Wala pa naman kasi nakakapasok dun sa malalim na parte ng mundo hanggang ngayon. Hanggang ngayon, di pa rin natin alam talaga kung hindi pa talaga sobrang confirm kung ano talaga nasa gitna. Sige, next question. Ano sir masasabi mo kung ano yung nasa pinakakailaliman ng karagatan? Nakita naman na natin yun. Pinakailaliman? Oo. May mga parang mga microbes dun, organisms. Meron din buhay dun sa ilalim. Na parang yung iba nga wala nang mata eh. Transparent na mga bagay-bagay na lang na they feed on, di ba? Those things that are under there. Nakikita natin yun eh. Katulad halimbawa nung sa Mariana Trench, di ba? Merong mga nagsusurface na mga bagay-bagay na sa Mariana Trench. So, makakita ka rin ng iba. Sabi nga nila, meron daw pa daw megalodon eh. Although parang medyo nakakapagduda naman na may megalodon pa. Kasi, alam mo yung konsepto na siguro kung namatay siguro yung megalodon, baka, alam mo yun, baka sa surface siguro yun. Kasi mga balyenang namamatay, nakakalalim naman sila ng malalim eh. Pero lumulutang din naman sila eh, di ba? Pero so far, wala pa naman tayo nakitang lumutang na megalodon eh. Merong nasa ilalim, ganun, na parang mga malalaking isda, ganun. Pero in general, nakita naman na natin kung ano yung mga bagay-bagay sa ilalim. Although hindi pa masyadong na-explore yung kalaliman ng dagat. Kasi mas parang parehas daw kasi ng hirap yung pagpunta sa outer space at saka yung kalaliman ng dagat. Obviously, mas malawak yung outer space kaysa sa ilalim ng dagat. So siguro, yun ang dahilan. Baka mas pinipili nila pumunta na sa outer space kaysa sa ilalim ng dagat. Yun. Delikado kasi talaga yung pagpunta sa ilalim. Tignan mo yung nakaraan, diba? Sumambulat yung Titan 2. Titan yun, diba? Yung Titan. Yung submarine. Oo. Yung makeshift na submarine. Ang kulit nun, tangina makeshift na submarine na yun. Puta, binenta nila ng $250,000 yung isang ticket doon. Tapos, makeshift lang yung yung controller. Puta, controller ng video games. Ang kulit. Ang kulit. Nakita nyo ba yun? Ewan ko kung napanood nyo yun. Pero maging updated kayo sa mga news sa iba't ibang mga bagay. Puta, marami ka matututunan. Mga katangahan din ng mga tao eh. Nakinig, pumunta sila sa ilalim ng dagat. Punta, tapos makeshift lang yung submarine. Tapos pati yung controller ng parang Xbox yata yung tsura nun. Ang kulit. Ayun, sumambulat sila sa ilalim. Hindi nga lang nakakatawa yung parte na yun kasi namatay sila ron. Pero nakakatawa yung ginawa nila na controller. Nakakatawa yun sobra. Sige, next question. Ayan sir, question ko to sir. Anong sa tingin mo sir, kaya ba talaga yung explore ng tao ang buong mundo? And na-explore na ba natin talaga ang buong mundo? May mapa na nga tayo eh. Na-explore na. Pero kung habitable part ba yung ibang parte ng mundo, syempre, that's up for debate. Kasi maraming parte ng mundo talagang extreme eh. Extreme yung weather condition eh. Tulad sa Alaska, diba? Maraming nasa Alaska. Pero yung North Pole at saka South Pole, sobrang konti lang ng tao sa dalawang parte na eh. Kasi extreme nga yung weather condition dun eh. Pero namapa naman natin yun. Namapa naman na. Yun nga lang, hindi natin alam kung ano nasa ilalim nun. Diba? Yung permafrost dun. Hindi natin alam kung ano nasa ilalim nun. Kasi merong mga mapa na nag-surface na mukhang recent lang ginawa. Alam mo yung parang wala pang 2,000 taon yung itsura ng mga mapa na kung saan nandun yung North Pole, kulay green yung buong lugar. Hindi ko alam kung nakita nyo na yun. Pero merong ganong mga mapa na nag-surface sometime around parang 500, 600 years ago pa lang yata ginawa yung mga mapa na yun. Wala pang 2,000 taon. Mas matanda pa Biblia kaysa sa mga bagong mapa na ginawa na yun. Pero ngayon, yung North Pole at saka yung South Pole na yun, kumbaga, permafrost na. Mga matitigas na mga yelo na yun nandun. Pero merong mga mapang ginawa na merong possibility daw na yung mga green areas daw, yun daw yung North Pole.
So, hindi natin alam kung ano talaga totoo. Yun ang totoo, hindi natin alam. Kasi alam mo yung technology na meron tayo ngayon, parang halos 200 taon pa lang yata eh. Wala pang 300 taon. Yung mga aeroplano, yung ginawa yung telepono, yung internet, na ngayon nahaharness natin yung power ng internet. Diba? Ang daming mga bagong mga bagay na lumitaw in the last 300 years. Yung last 300 years, less than 300 years nga eh, parang 200 something years lang eh. Imagine mo yung dami ng technological advancement in the last 200 years na puta, it has beaten all those thousands of years that have passed. Yun, nasagot ko ron. Next question. Okay. Sorry, last question, sir. Sige. Anong masasabi mo? Suki ka. Bigla nag-curious. Kumbaga sa video concert mo to, te. Sige, go. Curious lang po ako. May possible po ba na lahat ng mga isla, itong isla katulad ng iba't ibang kontinente ng mundo is lumubog at matabunan po na puro tubig lang at may bago na namang kontinente na mabubuo? Duda ko dun. Kasi, okay, sige, wala tayo isa. Yung about Everest, mapapalubog mo pa ba yun? Diba? Yung Everest ba, mapapalubog mo pa? Marami ng bundok masyado. Tsaka, naiba na itsura ng lupa ngayon, hindi na mauulit yung nangyari din sa panahon ni Noe. Kasi, pinangako na ng Diyos yun. May rainbow nga tayo, diba? So, pinangako na ng Diyos yun. Ngayon, pinangako ng Diyos, hindi na sa tubig uli gugunawin ng mundo. Ang sabi, apoy na yung susunod. So, hindi na ngayon mangyayari yun. Tatanong mo kung meron possible ba na may lumubog at saka may surprise. Meron naman lumulubog every now and then. Yung Bahamas, tignan mo, paubos na yung mga isla nila dun. Kaya nga bumibili na sila ng mga lupa sa Yemen eh. In case hindi nyo alam, palubog na ang Bahamas. Parang 2050 yata, wala ng Bahamas. 2050, 2070, parang gano'n. Aabutan pa natin yun. Kasi 2024 pa lang tayo ngayon eh, diba? So, kung meron pa tayo another 25 years to live, baka abutan pa natin na wala na ang Bahamas, tapos nasa Yemen na nakatira yung mga citizens dun. Yun ang ginagawa ng presidente nila ngayon, bumibili ng lupa sa kabilang bansa. Ayan. Para itira doon yung mga tao nila. So ngayon, may mga lumulubog. Meron din naman mga lumilitaw eh. Yun yung Marinduque, kalilitaw-litaw lang yan, bago lang yan eh. Yung Marinduque, kalilitaw-litaw lang yan eh. Tapos every now and then, may mga bagong islang lumilitaw eh. Because of tectonic adjustments and because of volcanic eruptions. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ni Felas, naniniwala ka po ba sa flat ang Earth? Mahirap paniwalaan na flat ang Earth eh. Yung boobs ng kapitbahay namin flat. Mahirap paniwalaan ng flat ang mundo. Mahirap. Kasi meron na tayong, alam mo yun, matindi na mga technology ngayon. Nakakapagpalipad na tayo ng mga kung ano sa outer space, di ba? Kita nyo naman may mga feed naman di ba? Tapos merong International Space Station. Na yung International Space Station na yun, shared ngayon yung ownership dun sa International Space Station na may mga bansang members nung kung ano man yung association nila na pumupunta yung mga astronaut nila dun. Kung halimbawa, flat pala ang mundo, ang Japan nagpunta ron, ang China nagpunta ron, ang Amerika nagpunta ron, may Russia din dun. Yung mga bansang magkakakontra sila di ba? Kung magkakakontra ngayon ng Amerika at saka ang Russia, palagay mo ba papaniwalain ngayon ng Amerika lang na flat, na bilog ang mundo? Tapos palagay mo hindi de-debunk yun ng Russia? Palagay mo ba ganun? Hindi de-debunk ng Russia yung Amerika na putang ina nyo, sinasabi nyong bilog ang mundo, hindi, flat ang mundo, gago. Nakita namin, flat ang mundo. Hindi ba gaganon ng Russia? Magkalabang bansa yung dalawa na yun astronaut at saka cosmonauts. Magkalabang bansa yung dalawa na yun. So ako, ang masasabi ko lang sa inyo in general, simple lang naman ang konsepto Pinagkakasunduan yan ng maraming mga bansa. Yung mga finifeed nila sa atin na information, na live feed, na nandun sa outer space, papunta rito sa mundo, na nakikita nyong spherical lang mundo, pinagkakasunduan yan ng maraming bansa. Palagay nyo ba, pagkakaisaan talaga tayo ng presidente ng mga bansa na yun? Yun. Palagay nyo ba yung magkakalaban, magkakaaway na mga bansa? Palagay nyo ba iisa talaga ang sasabihin yan? Magkakaaway nga sila Pag mga magkakaaway na bansa, pare-parehas ang sinasabi, then that must be the truth. Bakit? Magkaaway nga sila Di ba nila ide-debunk yung isa't isa? Di ba? Imagine mo, si Nico David nga lang di ba? Partida, local natin yan dito sa Pilipinas, pero napakaraming dinibunk niyan. Isipin mo, Nico David yun isipin mo naman, yung gobyerno ba ng ibang bansa, palagay mo, hindi debunk niya yung technology ng kabilang bansa? Yun ang sagot ko sa inyo. Next question. Di siya question, pero si James Bill punta daw siya dito. Sige, okay. Andito lang kami. Yun nga lang, hindi na masyadong malamig yung sinigang. Hindi na masyadong mainit yung sinigang. Kasi, sira yung namin Sira yung, tagod? Yung gano'n? Tagod? Regulator? Sinasaksak kasi siya
regulator. Sira. regular, ganun. Oh. Pangit naman pag ganun. Diba? Ganun na lang. Tawa naman kayo. Tangina, hirap sa inyo eh. Pagkalibugan, tontoa kayo eh. Hirap sa inyo eh. O, sige, next question. Ayan. Tanong po ni Jeff Carpio, Brother Chi, curious lang ako, sa food diet mo, ano ang mga hindi mo kinakain? Paksiw. Ayoko ng paksiw na isda. Pero although sabi daw nila healthy daw 'yon kasi si Enrile 'yon ang kinakain eh. Alam mo, napansin ko nga sa mga matatandang tao na kumakain ng paksiw. But okay yung katawan nila. Hindi ko syempre makikredit 'yun sa paksiw lang alone, diba? Pero yung mga ng paksiw, hindi ko alam for some unknown reason. Alam mo 'yun? Haba ng buhay nila. Ang haba, lalo yung mga matatandang mahilig sa paksiw na every week paksiw ang ulam. Tangin ang haba ng buhay nila. Sinrili, isa pa yun. Kaya nga alam kung mamatay ako ng maaga, hindi ako makain. Konti lang, hindi ako masyado maarte sa pagkain. Ayoko lang ng malansa. Enjoy yun lang in general. Ayoko ng malansa. Yun lang, ayoko ng malansa. Pero other than that, very minimal yung mga bagay na hindi ko kinakain. Sobrang konti lang ng mga bagay na hindi ko kinakain. Yung panglasa ko kasi, panlasang mahirap eh. So, alam mo yun, di ba? Panlasang mahirap. So, kahit saan mo ako isalang, basta... Hindi, actually, kahit ka... Wala ba, talagang wala talagang choice, kakain ng malansa, okay lang. Lalo na kung yun ay sinerve sa akin ng tao, di ba? Sino naman ako para tumanggi? Lalo na pinagservisyon ako ng kapwa-tao, pinaglutuan ako. So, kahit ano pang lansa ng pagkain, kakainin ko pa rin yun. Yan ang sagot ko rin. Next question. Saan daw po yung location nyo? Andito po kami sa mahabang parang Barangayol sa Angono, Rizal. Mahabang parang Barangayol, Angono, Rizal. Okay, go. Next question. Tanong naman po ito ni Preds, ano pong masasabi niyo sa pagsisimba? Kasi di ba sabi wag sumamba sa mga ribulto na gawa na tao? Di wag kayo sa Katoliko magsimba. Sa iba kayo, doon sa walang rebulto. You get to choose. Makakapili ka naman eh. Huwag nyo masyadong problemahin yung mga bagay na alam nyo naman yung mga totoo. Alam nyo naman na yung totoo eh, diba? O kung halimbawa, hindi ka talaga naniniwala sa Katolisismo, lipat ka sa ibang religion. Ganun lang naman kasimple yun eh. O naniniwala ka naman sa Katolisismo, edi magsimba ka. Diba? Ganun lang naman kasimple yun eh. Sa mga bagay na alam mo na, alam mo na. Nagkakatalong lang yan sa bagay na alam mo na, tapos wala ka namang ginagawa, nyari sa'yo. Diba? Alam mo na nga eh. Sige, next question. Ayan, tanong naman po ito ni Ari CODM. Tips and motivation po para sa grade 12 student na gusto pagsabayan ng pag-aaral at pagbibusiness o pagbebenta. Ewan ko sa inyo. Ang kukulit nyo. Ang dami kasi sa kanila. Tangina. Ito tanong ko sa inyo. Ano ba gagawin nyo kasi doon sa pera? Gusto nyo pagsabayin yung pagbibusiness at saka pag-aaral? Ano gagawin mo sa pera? Pang-geng-geng mo? Pang-bake-bake mo? Kung pinapag-aral ka naman ng magulang mo, tapusin mo yung pag-aaral mo, pundasyon yan eh. Pwede naman sige, mag-aaral muna ako ng gusto. Pagkatapos ko mag-aaral, tsaka ngayon ako magbe-business hanggang mamatay ako. Pwede naman yun eh. Antitigas kasi ng mga ulo nyo eh. Paniwala sa mga gagong influencer eh. Kaya tumataas ang out of school natin eh. Kaya tumataas ang bilang ng mga out of school youth ngayon dahil sa mga ganyang mga klase ng influencer. O ngayon, tatanong nyo, bakit meron ka bang pruweba ng ganong bla bla Chester na statistics nun? Wala. Pero ngayon kasi nakikita ko sa paligid ang dami masyadong mga out of school youth na ang isa sa mga contributing factor kung bakit ang daming out of school youth yung mga putang inang influencer na sinasabing mag-business ka na lang, wag ka nang mag-aral. Inang mga putang inang influencer to, mag-business ka na lang, wag ka na mag-aral. Ito magtataka ka dyan sa mga putang inang yan. Magtataka ka, mag-business na lang pala, wag na palang mag-aral. Bakit yung mga anak ng mga hayop na yun, pinapag-aral nila? Nakakapagtaka, ako putang ina mo, okay, sige, wag na palang mag-aral, mag-business na lang. Bakit yung anak mo, pinapag-aral mo, naka-exclusive school pa? Mahal pa yung eskwelahan. Yung mismong justice system na nilalabanan mo sa pandinig ng publiko, siyang yung educational system na nilalabanan mo sa pandinig ng publiko, siyang educational system din na pinapakain mo sa utak ng anak mo. Tangina ka naman. Sinisira mo lang buhay ng kapwa-tao para pumunta sa bulsa mo yung pera nila eh. Tignan mo, ito Pilipinas, pansinin ninyo. Yung karamihan ng mga putang inang influencer na sinasabing wag ka nang mag-aral, mag-business ka na lang, may binebentang course yan. Kung wala silang binibentang course, may ino-offer yan na kahit na mag-retail ka sa kanila pero papasok sa bulsa nila yung pera mo. Bakit? Kasi ito, derechahan lang Hindi nila sasabihin syempre, pero de-debunk ko na. Ang dahilan kung bakit, kasi interesado sila sa pan-tuition fee nyo. Yun ang dahilan. Hindi yan dahil nagmamalasakit sila sa'yo na gusto ka nila maging negosyante. Hindi yan.
Hindi dahil sa pagmamalasakit yan. Ang dahilan kung bakit nila sinasabi yan, because of their greed for money. Ultimo, pan-tuition fee ng bata, interesado sila, tangina, nakakadiri kayo. Nakakadiri kayo, tangina nyo. Lalo na yung mga networker, nakakadiri kayo. Uulitin ko, nakakadiri kayo. Tangina nyo. Marami sa inyo dadaling ko sa impyerno pagdating ng panahon. Okay, next question. Tanong naman po ito ni Carl Kion. Anong dream car mo o dream bike mo, tol? Nakuha ko na lahat, brother. Or Carl Kion pa si Carl? Si Carl. Carl. Maligaya ako dyan sa tao na yan, totoo. Seryoso, masaya ako sa kanya. Di ko in-expect masaya siyang kakwentuhan at kaibigan. In fairness, di ko in-expect. Carl, nakuha ko na lahat ng gusto ko, brother. I have everything that I want and I have everything that I need. Wala na ako inahabol sa buhay na to. Kakakuha ko nga lang nung isa, nakita nyo naman, diba? Wala na akong inahabol sa buhay na to. Nakuha ko na lahat. Ngayon, hindi naman ako ipokrito. Siyempre, kung madagdagan ng kapiraso, ano namang masama ron? Diba? So, kung madagdagan ng konti, okay lang. Pero wala na ako inahabol dito, brother. Okay na ako. Gumagawa na lang ako ng magbuti. Nag-aantay ng kamatayan. Diba sabi ko nga sa'yo, tumabi ka sa akin pagka lumipat ako ron sa kabila. Tutulungan pa kita, popromote pa kita. Libre lang, hindi kita pagbabayaran ng kahit na. Hindi naman ako interesado sa pera nyo. Ang interest ko sa inyo, yung mga kaluluwa ninyo, pagdating sa kabilang buhay, kayo yung sasaksi sa akin, na hindi naman ako masyadong masamang tao. Kasi kung hindi nyo napapansin, we only get to live for 60 fucking short years. Swerte ka na kung maabot ka 70. Tapos bisyoso ka pa, tapos kumakain ka pa sa mga masasarap na mga restaurant, hindi mo naman alam kung pinaglalagay nila sa mga pagkain natin dun. Diba? Sipin nyo yung konsepto na kumakain tayo sa mga masasarap na kainan. Tapos hindi naman natin alam kung ano pinaglalagay nila dun sa mga kainan na yun. Hindi natin alam kung ano pinaglalagay nila sa mga pagkain dun. Diba? Isipin mo yung konsepto na yun na hindi natin alam kung hanggang kailan lang tayo. Na maring hindi ka nga mamatay dahil sa mga pinagkakain mo dahil wala ka namang problema sa kalusugan. Pero isang araw, tangina na banggayin sa sakyan mo, wasak patay ka ngayon. Hindi natin alam kung hanggang kailan lang tayo dito sa buhay na to. And as soon as you realize that life is fragile, na saglit lang tayo dito sa mundo, tangina hindi masyadong you will invest in the afterlife. Yun ang masasabi ko, mag-i-invest ka sa kabilang buhay. Kasi alam mong sandali lang tayo rito eh. Huwag tayong masyadong mahirati na puro pera. Kotse, pera, bahay, pera. Kotse, pera, bahay, pera. Gaano pa talaga karaming kotse hinahabol natin? Gaano ba karaming bahay ang hinahabol natin? Gaano ba karaming pera ang hinahabol natin? Pagka ba nagkaroon ka ng 1 bilyon, okay ka na? Pagka ba nagkaroon ka ng sobrang daming 100, 200 bahay, okay ka na? Pag nagkaroon ka ba ng 100 kotse, okay ka na? Magkano ba talaga hinahabol natin? Hindi na magkaintindihan dyan eh. Because of people's too much greed. Sobra na yung pagkaganid ng mga tao. Alam mo, totoo brother, magkasing edad rin lang naman tayo. Konti lang diferensya natin dalawa eh. Parehas tayong tarantahin na eh. Pero alam mo, isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko nung panahong kabataan natin, parehas. Naalala mo yung panahon, brother, na hindi na importante kung masaya ka o hindi. Hindi na rin importante kung may pera ka o wala. Ang importante, tama ka. Ang importante, may paninindigan ka. Ang importante, lahat ng ginagawa mo, ikaka-proud ng magiging anak mo pagka nabalitaan ng mga kaklase niya yun. Ano trabaho ng tatay mo? Pulis ang tatay ko, hindi siya tiwali. Ano trabaho ng tatay mo? Bumbero tatay ko. Ano trabaho ng tatay mo? Abogado tatay ko, doktor ang tatay ko. Ayan, proud ka ngayon. Bakit? Kasi pinagmamalaki ka ng anak mo. Tapos paglipas ng ilang panahon, nabago yung konsepto. Nakita mo rin yun, brother. Nabago yung konsepto. Ano ngayon ang konsepto? Paglipas ng ilang panahon, halos 10 taon lang ang lumipas. 10, mahaba na sa 15 taon. Ang tawag YOLO. Hindi na importante ngayon kung may pera ka o wala. Hindi na rin importante kung tama ka o mali. Ang importante, masaya ka. So, ubusin mo lahat ng meron ka. Kasi sandali ka lang mabubuhay, ubusin mo na lahat ng meron ka. Ganun ang dating. Tapos, paglipas ng ilang panahon, lumitaw naman ang Andrew Tate at maraming iba pang mga influencer na arrogante sa internet. Hindi na ngayon importante kung masaya ka o hindi. Hindi na rin importante kung tama ka pa o mali ka na o kagaguhan na yung kaululan na yung ginagawa mo. Ang importante na ngayon, marami kang pera. Which
You may find it interesting, yun mismo nakasulat sa Biblia. Ikalawang Timoteo 3:1. Sa mga huling araw, darating ang mga panahong mapanganib. Ngayon, hindi mo na alam kung ano yung tama, yung mali. Hindi mo na talaga alam. Sobrang mapanganib ng panahon natin ngayon. Hindi mo na alam yung tama at mali. Kasi ang mga tao magiging maibigin sa kanilang sarili. Maibigin sa salapi. Mayayabang. Sobrang yabang na ng mga tao ngayon. Sobra. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong panahon. There was a time in the past na oo, kapag mayaman ka, nirerespeto ka ng mga tao hanggang lumitaw ang baho mo. Pag litaw ng baho mo, kahit gaano ka pa kayaman, di ka na importante. Ngayon, hindi na importante kung gaano ka kabaho. Ang importante kung gaano ka kayaman. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong panahon, brother. Totoo. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong panahon. And I have everything that I want. And I have everything that I need. May pera din naman ako. Pero I am not living on greed alone. Kasi may mga tao, hindi na importante kung tama pa sila o mali. Hindi na rin importante kung masaya pa ba sila o hindi. Ang importante, sobrang dami nilang pera. Pero ito ang problema. Paglipas ng 100 taon, hindi na ikaw yung may-ari ng bahay mo. Hindi na rin ikaw yung may-ari ng sports car mo. Hindi na rin ikaw ang may-ari ng dami ng pera na meron ka. Ang pamimiyari mo na lang yung sarili mong espiritu kasi tumawid ka na sa kabila. Yun ang sagot ko ron. Next question. Ayan, tanong naman po ito ni... Hindi, magandang ending na pala yun. Oo. Magandang ending na yun. Magandang gabi sa inyo, Pilipinas. Karki yun. Mahal na mahal kita, brother. Alam mo yan. Sige. Good night sa inyo, everybody. Dito lang kami. Mag-i-stay kami rito hanggang... Anong oras na ba? 2:49. 2:49. Hanggang siguro mga 3:15, 3:30 ka na. Stay lang muna kami rito. Pilipinas, mahal na mahal kita.